Welcome back mga kababayan sa aking YouTube channel. So ngayon once again, Algeria Vlog nagbabalik po para sa mga panibagong balita na naman. At tungkol sa ating bayan, at tungkol sa ating PBBM. So ito mga kababayan ko, ang matagal na pong kinakatakutan itong mga anti-Marcos na gagawin ng ating Pangulo ay ang papasukin ang ICC sa Pilipinas. At bakit nga ba sila takot dito mga kababayan ko? Alam niyo na po kung sino-sino yung mga ibig kong sabihin at anong ibig kong sabihin kung sino yung mga takot sa ICC. So hindi ko na makatagalin to, pero bago po yan, huwag niyo pong kalimutan i-subscribe ang aking YouTube channel, Algeria Vlog, at click the notification bell para always to be notified sa lahat ng aking mga vlog. At just also comment down below sa mga gustong magsalita at gusto niyong sabihin. Okay, let's go. Ito na po, mag-reaction video tayo dito mga kababayan. Mga kaibigan, yung pong maagang panghuhusga. Panghuhusga ba o ano ba talaga? Yung pong nangyari sa Davao. Ang tawagin natin ngayon ay pito-pito. Anong ibig sabihin ng 7-7? Pito yung unang kaswatis sa war on drugs na inilunsad ni Mayor Duterte ng Davao City. Nang pumutok ang balita, hindi pinayagan ng higher authorities, especially ang Campo Crame, headquarters ng PNP, kaagad nirelieve, tinanggal ang pito ring pulis na sangkot dito. At alam ba nyo, hindi lang pala 7 or ito yung casualties, ito yung sa una pala. Ang total pala o kabuang naging biktima pagpasok ng bagong taon 2024. Ano ba ngayon? Diba? March pa lang, first quarter pa lang. 28 na pala ang natumba sa Davao dahil sa kampanya laban sa drugs. Ito po ay sumasalungat o hindi sang-ayon doon sa policy ng national government na irespeto ang karapatang pantao ng lahat ng sektor. Kahit pa involved. Tama nga naman mga kababayan ko, bakit mo ipapatay yung isang tao kung meron naman tayong batas na pwedeng humatol ng tamang desisyon, bakit po nyo kailangan papatay? So maybe there's something hiding. So abangan natin mga kababayan ko. Sa drugs kung ano dapat ay hulihin ng buhay, kasuhan, dahil sa husgado, due process ng pahirahin. Hindi pwede ang tokhang o hindi pwede mawala ang. Alam niyo mga kababayan ko, ito yung mga nababasa ko, naririnig ko nitong mga DDS, ng mga anti-Marcos na ito. Sinasabi nila sa Pangulo, oh, bakit hindi mo gayahin si Duterte na kakaupo pa lang, marami nang pinatay, marami nang ginawa. Hindi niyo po pwedeng diktahan ng Pangulo. May sarili po siyang paraan, ways, para ituwid itong ayusin ng bansang Pilipinas, hindi po sa pamamagitan ng pagpatay, pagtukhang, pagkitil ng buhay, no? Para masabi mo na maganda o successful yung paglaban mo sa war on drugs. Hindi po ganoon ang mahal na Pangulong Bongbong Marcos. Tandaan niyo po yung mga DDS kayo o mga anti-Marcos kayo. Karapatan dahil sila ay napaslang na. So kakaiba, sa buong Pilipinas, si Mayor Duterte, Basti Duterte lang ang mayroong idiniglara. Pero yung pala, bago sila nagdeklara, may mga nauna ng mga aswaltis. Kaya ang kabuuan, 28 na pagpasok ng 2024. Abay, yan ang ayaw ng mga human rights group. Kaya ngayon, ang Commission on Human Rights, National Office ng gobyerno, nag-iimbestiga na. Tama. Ang grupo na merong advocacy para sa pagbibigay ng justisya at pagrespeto sa karapatang pantao ay gumagalaw na rin. Naghahanap na sila ng katarungan at tumihiling na ng investigasyon sa kinaukulan. Hindi po maganda ito simulang ito under Mayor Duterte ng Davao kasi taliwas
sa programa ni Pangulong Marcos, ng DLG, ng Tama. PNP at ng Philippine Drug Enforcement Agency. Hindi po pinagbabawal labanan ng kampanya ang illegal drugs. Ang pamamaraan na war on drugs o tukang, hindi yan aayon sa batas. Tama. Dapat hinuhuli ng buhay at kasuhan kung may sapat na ebidensya. So, again, naging controversial na naman ang mga Duterte. Ito yung galaw ng Duterte administration o nung dating Pangulong Duterte. Ito. Ganito ba ang gusto nyong mangyari, mga kababayan, o itong mga anti-Marcos o DDS na to? Di ba? Isipin nyo na lang. Di ba? Huwag kayong makasarili. Isipin ninyo itong mga may pamilyang tao na papaslangin nila. Di ba? Paano nila maipaglaban ang sarili nila about sa drugs na yun? Paano kung tinaniman sila? Paano kung hindi pala sila nagkaroon ng droga? Diba? Basta na lang titil ng buhay. Diba? Paano nila maidepensahan ang sarili nila? Diba? So, isa po dyan sa pinaka-power, isa po dyan sa mga hindi makatarungan po talagang gawin. May batas naman tayo, kaya nga tayo may batas eh. Diba? Ano pang silbi ng batas kung yan ang gagawin ninyo? Makinig kayo mga DDS kayo at anti-Marcos kayo dito. Isipin ninyo paano kung yung pamilya ninyo, kayong mga DDS kayo, ang lumagay sa ganyang kalagayan. Di ba? Mayor ang Davao, ganyan din ang galaw. Nung pamanan niya ito kay Vice President Duterte ngayon, dating mayor, meron din ganyang galaw. Ito ngayon, nakakabatang kapatid at anak ng dating Pangulong Sebastian, yan din ang galaw. So talaga yung mga Duterte, talaga palang ganyan ang style ng kampanya laban sa illegal drugs. Ibig sabihin, ilang dekada na? Ilang dekada na sila? 3, 4 na dekada na sila yung mga mayor, naging mayor, ang Davao City na isang pamilya. Bakit hindi nauubos ang illegal drugs sa Davao? Anong lang yun? Yun ang malaking tanong, mga kababayan ko. No, yun ang pinakamalaking tanong, bakit hindi naubos-ubos yung droga dyan sa Davao? Ito, panoorin nyo mga kababayan. Kasi sa kabila ng matapang nilang kampanya, bakit paulit-ulit na may drugs? Bakit hindi natatakot yung mga drug lord kung talagang drug lord sila? Kasi kung tingi-tingi lang, maliliit lang, hindi yan drug lord. User lang yan. Tama. Ang malaking drug lord, yung volume, kilo-kilos, malaking grupo, o malaking business na illegal, yun po yun. Pero tingi-tingi lang ba ito? Bakit kailangan maging casualties kagad? So yan po yung tanong. Ulitin ko lang, bakit sa tagal ng mga Duterte nagpalit-palit na sila yan sa Davao as mayor? Bakit hindi mawala ang illegal drugs? Ito ang malaking tanong sa mga DDS at anti-Marcos. Ito sagutin nyo sa comment section kung meron mga DDS at anti-Marcos na nanonood sa YouTube natin ngayon. Sagutin nyo po ang tanong na ito. Bakit hindi maubos-ubos ang drugs dyan sa Davao? Ilang dekada na pong namuno dyan ang Duterte. Sagutin nyo po sa comment kung anong sagot nyo dyan. Okay? Samantalang sa report ng PNP sa pangkalahatan, more or less parang 27 to 28 barangay sa buong bansa ay prina. Yung kabuang 42,000 barangay sa buong bansa, 27 barangay prina. Ibig sabihin wala ng drugs. O bakit sa Davao meron pa? Talaga bang drug lord yung mga yan? User lang? O ano nga ba talaga? Kaya yung Human Rights Commission at yung mga may advocacy sa iso ng karapatang pantao, hindi natin masisi na gumalaw at mag-imbestiga. Tama. Kaya naman tayo ICC na naman. Kaya ayaw na ayaw ng International Criminal Court. Dahil ang issue at imahe ng ating bansa sa paglabag sa karapatang pantao, binubulitaw nila. Ay, ito na naman eh. Hindi pa nga tapos yung issue ng ICC sa nakaraang gobyerno. Itong batang mayor, ganito naman ang kalaw. Wow! Good luck. Kayo mga taga-Davao, ingat kayo. Iba ang kampanya dyan kaysa national government. Yun. So yun mga kababayan, talagang yun nga, pati ako nagtataka rin ako mga kababayan, bakit hindi maubos-ubos dyan sa Davao yung mga drugs dyan. So
Samantala, ilang dekada na pong namuno ang Duterte dyan sa Davao. So, hindi nila kayang buksain, no? So, pero itong maling pag-handle ng war on drugs, so, papatayin yung mga tao, tutukhangin. So, hindi po tama talaga yan. Hindi po talaga makatao yan, mga kababayan ko. Kasi may batas na po tayo na para doon hatulan itong taong nagkasala. No? So, yun mga kababayan ko. Yun na po ang ating update ngayon. So, maraming salamat sa inyong lahat. Sa mga gustong manood pa, tingnan niyo po ang ating mga videos. At sa mga bago pa lamang sa aking YouTube channel, please don't forget to subscribe my YouTube channel, Jerry Vlog. At click the notification bell para always kayo ma-notify sa lahat ng ating mga uploads, video update regarding sa ating mahal na Pangulong Bongbong Marcos. So ito po, maraming salamat and see you again on God bless.